Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at ito daw si dating Justice Secretary naging ano ho ito sayang tong abogadong ito, no? Matanda na pero wala pa rin. Magaling na abogado, kaya lang yung sinasabi ko sa inyo. Karamihan sa magaling dito na walang ipinagmalaki kundi magaling sila, at yung kanila namang galing ginagamit nila laban sa sarili nilang mamamayan. Ito ho si Attorney Estelito Mendoza, mawalang galang na. Bilib din ako rito pagdating sa... Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi ka dapat nakikisawsaw sa... Lalo na kapag ka ang usapin ay laban sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pero paborito niya yun Paborito pala hanggang ngayong gawin ni dating Justice Secretary Estelito Mendoza yung kung ano ang makasasama sa mamamayan, yun ang pinapanigan niyang batas. Kaya siya po ay nag-apply, mga kaibigan, na maging amicus curiae. Di ko alam kung tama yung aking pronunciation, sapagkat ako'y hindi namang abogado, ako'y abogago lang, Ito, amicus curiae. Ano ba yun? You know, ay friend of the court. Yan, nag-apply siya. Nagpresenta si Estiling Mendoza, mga kaibigan, para ipabasura sa Korte Suprema yung petisyong inihain ng marami para ideklara yung humihiling. Di ba, dami sila Justice Carpio, kung sino-sinong sektor ang nag-apply o naghain ng motion para ipawalang bisa ng Korte Suprema yung pong Anti-Terrorism Act. Ngayon, ito namang si Estelito Mendoza, ipinresinta yung kanyang sarili na maging amicus curiae or friend of the court. Ano ba yun? Yung friend of the court, nakapaloob yan sa, nasasaad yan sa rules of court, na pinapayagan ang Korte Suprema na mag-anyaya ng eksperyensado at walang pinapanigang abogado. Abogado na walang pinapanigan upang malutas ang issue na dinudulog sa Korte Suprema. Yan, di ba maraming nag-file, di ba, ng petition para ipawalang bisa ng Korte Suprema, liwanagin ng Korte Suprema. Kasi nga, may mga nasasaad dyan sa ano na yan, anti-terrorism law na yan, na labag sa sinasabi ng saligang batas, na lalabag sa karapatan pantao, mga kaibigan, na nasasaad din naman sa saligang batas. Pero, yun ang sinasabi ho sa rules of court. Pinapayagan
ang Korte Suprema ng batas. Pag sinabi rules of court, batas yan eh. Na pinapayagan ang Korte Suprema na sila'y mag-anyaya, mag-imbita ng eksperyensado at walang pinapanigang abogado. Diba? Yung hindi pumapanig. Para tulungan sila na marisolba itong isyong ito at kahit anong issue na idinudulog sa Korte Suprema. Dito lang disqualified na siya eh. Para siya maging friend of the court tungkol sa issue ng anong tawag dito? Anti-terror bill o law, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nga, impartial eh. Hindi ba? Mga kaibigan. Mga kaibigan alam niyo kung bakit hindi siya impartial? Hindi siya qualified? Siya na mismo nagsabi na gusto niya ma-dismiss yung pong anti-terror bill. Dapat wala kang posisyon, di ba? Pangalawa, hindi ka inimbitahan ang mandato ng Korte Suprema ay mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. Malinaw ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang hirap minsan, mga kaibigan, sumusobra galing. Yan ang hirap. Huwag niyo masyado, tsaka ilang taon na kayo. The ex-Justice Secretary Estelito Mendoza, sayang. Diba? But, konti na lang panahon mo, di naman sa pagkukuhan Diyan mo pa, gagamitin mo pa laban sa mamamayang Pilipino. Nalalabi mong araw sa mundo. Diba? Abay, kulang na lang sabihin dito, yung sampahan nyo nasa libingan ayaw nyo pang tumigil Diba? Mga kaibigan, ano ba pinagmamalaking experience ni Estelito Mendoza? Walang galang na kasi may nakikinig sa atin, kapangalan niya, junior nga baka anak niya yun hindi naman yun ang ina-assail natin. Ina-assail natin yung Sipin mo, ba't hindi mo na lang hayaang magresolba ang Korte Suprema? Ano ba mga bobo ba yan? Hindi ba nila alam kung isa lang naman ang ano dyan ang pagtatalunan dyan Ito bang anti-terror bill na ito? Liliwanagin lang ng Korte Suprema, ito ba'y naaayon sa saligang batas at wala ba itong mga kinokontra o nilalabag na mga probisyon sa ating saligang batas? Yun lang naman Ano ba yan? Ba't ka mag-a-apply? Ano sa palagay mo? Lahat sila tanga? Ikaw lang magaling? Katunayan ang nag-file ng petition dyan, si kariritiro lang nito. At hindi po ito matanda na kasing edad ni Estelito Mendoza. Si Justice Antonio Carpio. Ba't di mo sila hayaan? Di ba? Makipagbangasan sila ng bungo sa Korte Suprema. Ba't sumasali ka pa? Hindi ka naman kasali.
Hindi sa ano eh, hindi sa iniiwasan natin na hindi ka qualified eh. Ang sabi, ang mandato under the rules of court, ang mandato ng Korte Suprema ay pinapayagan sila na mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. 1. Number 2, impartial daw eh. Sinabi mo na eh, yung panig mo, nakapanig ka sa pabor dun sa pagpasa ng batas eh. Di meron ka ng pinapanigan. Halimbawa, ikaw yung sa isang usapin, halimbawa, tungkol sa murder case. Nagsalita ka ngayon, sinabi mo, halimbawa lang ito halimbawa lang. Sinabi mo ngayon, para ma-express ko lang yung, kasi nga hindi ako abogado eh. Iba ang magiging example ng abogado kung abogado magsasalita. Pero madali namang maliwanagan. Ang ibig sabihin, meron ka ng, may mindset ka na eh. Ibig sabihin ng impartial, wala kang mindset. Hindi ba? Hindi nakatuon sa isang paniwala lang. Ikaw meron ka na eh. Sinabi mo na eh, na ikaw ay para sa anti-terror law eh. Sana kung wala ka opinion, yung mismong pag-a-apply mo, sinabi mo na eh. Sinasabi mo na dapat ma-dismiss yung inihaing petisyon ni na Attorney Howard Calleja at saka ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi mo na yung ang mandate dun sa rules of court pwedeng mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. Nagpipresenta ka eh. Diba? Disqualified ka. Mga kaibigan, ewan ko pag tinanggap ng Korte Suprema yan, uwian na. Diba? Ayawan na, mga kaibigan. Kumbaga sa basketball. Pinagmamalaki na mga accomplishment ni Estelito Mendoza, yung sabi niya yun daw kanyang experience, kasi binabanggit dun, experience yung pwedeng imbitahan. Ang criteria sa pwedeng anyayahan ng Korte Suprema na tumulong sa kanila sa pagliliwanag para maliwanagan ang issue, yung experiensadong abogado. Ano ba experience niya? Sabi niya, nirepresent ko niya. Noong si Fidel Ramos, si General, nung siya hepe ng Philippine Constabulary, na later on naging presidente. At si Secretary of Defense Juan Ponce Enrile, na later on naman magiging Senate President. In more than 500 petitions for habeas corpus brought before the Supreme Court questioning the legality of the arrests and detention during martial rule. Tingnan mo, sa ginagawa ni Estelito Mendoza, ito parang ginagamit siya para hatiin ang bansa. Bakit? Para mabiyak na naman tayo. Bakit? Siyempre, magagalit yung mga tao dyan. Lalo na, martial law binabanggit mo. Hindi ba? Maraming galit dyan sa martial law mga kaibigan. Ibig sabihin ito, nakita ninyo, mga diversionary tactic ito. Pati yung, kunyari, padideport yung mga inchik dyan sa Maynila, na yung dalawa lang.
Pa-deport mo yung mga nasa Pogo, maniniwala kami sa iyo, di ba? Ipasara mo yung Pogo, pa-deport mo lahat yan. Isipin mo, pinagmamalaki niya, yun, oh. Pinanalo niya raw yung mga kaso. Ba't di kayo mananalo? Martial law. Di ba? Siyempre, ang batas militar. Mananalo ka nga. Kasi suspended ang habeas corpus. Mga kaibigan. Jesus Mariosip na mga tao to. Abogado ba? Kung kailan, ayan ang sinasabi natin Gusto mo maging magaling. Yung galing mo naman, gagamitin mo laban sa mamamayang Pilipino. Di ba? Wala kang kwentang tao. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pa isang mga gustong gamiting issue, madivert. Nakabalik na yata, di ba? Ewan ko kung sila yung tinutukoy na naglanding na naman daw na jet. Kaninang umaga, alas 7:45 yata, sa Davao. May naglanding doon, yung parang yung ambulansya rin na jet. Mga kaibigan. Kanina raw umaga yun. Ewan ko kung gaano ka totoo yan, mga kaibigan. Siyempre, gusto nilang mawala ang mga issue na yan kasi matitinding issue yan Yung kalusugan ng presidente na hindi nila masabi kung ano talaga at may schedule pa na ganitong araw, ganong araw, kung talagang wala, immediately, di ba? Mga patagal-tagal, mga duda na kami dyan. Naku. Pero hanggang hindi natin nalalaman ang katotohanan, wala. Talagang, puro pangamba, ang maghahari sa isipan at damdamin ng sambayanang Pilipino. Ang sabi, tinan ninyo, ito, yung sa Maynila, pinalalaki nila, arte lang yan, di ba? Lights, camera, action lang yan mga kaibigan yun daw, potential, meron daw potential, may potential anya, liability, ito na naman, potential liability na naman. Saan sa mga naguhugot ng mga termino ito, mga ito in mislabeling of manufacturer. Yung tinutukoy dito, yun daw, binentang mga produkto rito, di ba? Na nilalako rito. Gusto nila, lumaki ang issue na yan Matatakban nga naman yung inchik, di ba? At maipapakita rito, kunyari, laban sila sa inchik. Pero napanood na namin yan Anong potential na sinasabi nitong si Justice Secretary Guevara? Samantalang maliwanag Hindi sinasabi muna, ano ba yan? Legal ba yung opisina na yan? Ibig sabihin, as far as Manila is concerned, yan ba may na-issue ng business permit? Yan ba, hindi inissuean? Dalawa lang naman di ba? Kasi kung hindi inissuean, illegal. Ano kaso? Economic sabotage yan. Sipin mo yan, nagbebenta ka ng produkto rito na hindi nagbabayad ng buwis. Di ba? Kung nabigyan man yan ng permit to operate, mga kaibigan, liable ang City Hall. Bakit nyo binigyan yan? Di ba? Gumagawa ng produktong hindi rehistrado, mga kaibigan. Imported. Tapos, binabastos pa tayo.
Ano tawag mo ron? Ha? Hindi ba yung mga ganyan immediate deportation yan? Kailangan pa bang hilingin yan? Ikaw ang Department of Justice Secretary? Under mo ang immigration. Ngayon, kung kakasuhan mo yan, ang magiging kaso niyan, economic sabotage. Paano mong mapapadeport agad dito? Deklaran nyo, persona non grata. Huwag na kayo magkunwari. Nag-ano pa kunyari, pumuposturang si Yorme, nationalist. Biglang naging nationalist bakit ang daming pogo dyan? Legal ba yan? Yan pogo? Kung talagang totoo sinasabi nito, ipasara mo ang mga pogo. Diba si Vico Soto matagal na, sinabi niya, wala na akong bibigyan permit dito. Ha? Di na pwede permit dito. Lahat ng mga negosyo may kinalaman dyan sa Pogo. Mga kaibigan, di bibigyan daw doon. Ewan ko kung tinupad nila, yun ang di natin alam. Pero nauna na si Vico Soto at sa kanya, lahat. Ito, dalawang tao, question mark pa Mga kaibigan, tapos dinadago ka na kaagad yung dibdib niya na parang akala mo, si Tarzan, mga kaibigan, nationalist, di niya pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas. Ha? Di ako governor ng China. Yan. Ganda, no? Mga kaibigan, ano? Kung totoo yan, di pasara mo yung pogo. Di ba? Oo. Gayahin mo si Vico Soto. Huwag yung payagan yan. Ganyan lang naman yan Simple lang Ang dami pa natin paligoy-ligoy. Maarte lang tayo Ang dami talaga rito nagmamadali. Pagka wala na. Yung kinapos na bankrupt na sa maiimbentong pagkasinungalingan yung palasyo, nagpapasukan na naman niya itong second layer. Di ba? Ito na yung second layer ng mga SSB, mga kaibigan. Ano naman tong isa naman, ito naman Department of Transportation, mga kaibigan. Baka lain ninyo pinaplano pala nila na mangkolektahan, yung pong mga motorista na dadaan sa EDSA, standard toll fee on EDSA. Anong kahayupan na naman yan? Pinagsasabi nyo yan, sipin ninyo. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Puro kayuhin! Hindi kayo maintindihan. Isipin ninyo yan. Para daw ito matugunan yung pagsikip at magsilbing pagkukunan ng pondo. Kaya raw nila pinaplano yung EDSA. Gawing kuhan. Wala kayo pinaplano. Mangungwarta. Yun ang plano nyo. Extortion na yan Ginagawa nyo. Wala na yan. Sipin mo, ano babayaran ko sa EDSA in traffic? Traffic charge. Ang dapat na maging title niyan, hindi toll fee. Ang toll fee sa expressway. Di ba? Kasi ano yan pinrivatize yung mga yan di ba? Mga kaibigan, mga pribado nagpagawa niyan Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ang gobyerno ipinagmalaki, nagkaroon ng skyway, murahin nyo na lang ng tado. O gusto nyo pamura na lang natin dito Pagka sinabi, ito ninyo, administration ko, gumawa ng skyway. Ganito sasabihin, tawagin si Eli Cuyocot Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado!
Yan, mga kaibigan. Bakit? Negosyo yun eh. Libre ba yun? Ha? Bakit magiging accomplishment yun? Nagpayaman ka ng mga oligarchs. At tapos accomplishment, katarantaduhan yun. Mga kaibigan. O eto naman sila. Gagawing may bayad. Hindi toll fee tawag doon, mga gago. Ang tawag doon, traffic fee. Ha? Oh, di ba? Ang babayaran mo na-traffic eh. May bayad na ngayon yun pag na-traffic ka. Yun ang paliwanag doon. Pero pinaglulunokon nyo kami eh. Di ba? Tapos kinakaila nila ni ang nagsabi rito, ito rin si Kwan, si Swan Swing. Ha? Talagang masama rin ang takbo ng utak nito, no? Palibasa, naging garapata rin ni Gloria Arroyo ito mga kaibigan Ang sabi naman nung sekretary si Tuga, si Tugak, Tugadin Tugak, mga kayo nagpapatawa, di Tugak. Dapat ang tawag dito si Tugak. Kasi nagpapatawa ka, Bakit ninyo, sabi hindi raw totoo yun, mga kaibigan? Hindi totoo. Sus Mariosep. Ba't sasabihin nun? Di sana dinagukan mo si Swansing, di ba? Para naniwala kaming hindi totoo yan. Talagang lahat ng kabubuhan iisip dito. Traffic na, pagbabayarin ka pa. Sabi ko sa inyo hindi pa lang nila nape-perfect Pinag-aaralan nila kung magkano nila pababayaran sa atin yung hangin Yung hinihinga nating hangin. Hanggang ngayon iniisip pa nila, ini-eksperimento pa kung paano nila ikukulong sa kahon para ibebenta sa atin. Swerte itong mga walang yang ito sa PCOO, doon sa Bureau of Broadcast. Alam niyo yun? Yung nagpapatakbo ng radyo ng gobyerno. Bureau of Broadcast, isang agency sa ilalim nitong PCOO. Lintik magsilamon tong mga animal na ito, mga kaibigan. Akalain ninyo noong 2019, umabot sa 1.8 million ng paglamon nito. Bakit kayo lumalamon ng nakacharge sa kuwan? Sa gobyerno, sa taong bayan. 1.83 million. Mga kaibigan, expenses nila ayon sa Commission on Audit. Ang nilamon ng Bureau of Broadcast Services, tuwing meron silang meeting. Pero itong pinaglalamon nilang kwartang ito, baka yung pera mismo kinain nila no. Hindi naman naibili ng pagkain yun kasi wala sila maipakitang resibo na kumpleto, yung kapani-paniwalang resibo, legitimate receipt, wala. Hindi raw po ito, wala maipakita ng kumpletong dokumento. Ang sabi ng COA, a total of 2,356,188 pesos and 46 centavos was expended in 2019 for meals served during various meetings, of which na dito sa 2 million mahigit na ito, 1,830,720 pesos and 52 centavos or 78% ay hindi po suportado ng mga dokumento na magpapakitang yung mga meeting na sinasabi nila opisyal. Para ika nga naaayon sa batas. Ibig sabihin, labag sa batas ito.
Ha? Kasi mayroong batas sa Section 6 ng Presidential Decree number 1445, nasasaad na claims against government funds shall be supported with complete documentation. And COA Circular Number 2012-001 that prescribes that all types of disbursement, lahat ng klase ng gagastusin, must be supported. Kinakailangang suportado with sufficient and relevant documents to establish the validity claims. Ayan po mga kaibigan Thus, their legality and reasonableness could not be validated. Ayan. Hindi ma-validate, hindi mapatunayan. Walang ano yan? Resibo, sulat-sulat kamay? O bangketa-bangketang resibo? Ano na naman yung patiwalian ninyo dyan na Martin Andanar? Hindi pa kayo nakapagpapaliwanag dun sa ASEAN na daan-daang milyon, halos kulang sa 1 bilyon po ang ikangay na paghati-hatian nila ron. Ito na naman. Mga kaibigan, yung mga preso, alam ba ninyo? Gaano karami yung preso? Sa Muntinlupa lang, di ba ginagawang negosyo ng mga opisyal dyan na natatalaga dyan sa Bureau of Correction? Yung pagkain ng preso, magkano lang ang budget nun, Wala pa yatang 100 piso para sa 2 pagkain nila, tanghali at hapunan. Wala nang almusal yun, mga kaibigan. Sipin mo yun. Walang 100 piso isang araw ang katumbas para sa isang preso. 50 pesos nga Yata mga kaibigan, wala pa Paano mong, yun? Babudgetin yun. Di ba? Ganun lang. Pero ang pondo, malaki. Di ba? Pero pag gagastusin sa pagkain na ng preso, ganun lang ang alaga. Isipin mo, tinitiis ng mga preso yun. Di ba? Kung ano-ano lang. Kahit walang lasa, basta masabing inihaing may kanin na ika nga, panis na yata. May bukbok na bigas, di ba? May amag, kung ano-ano. Tapos itong mga ito, kung lumamon, milyones, naka-charge lahat. Anong malay namin kung sa beer house ninyo kinonsume yan, di ba? Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin.
But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Meron pong birthday, ano tayo, greetings, Birthday po ni ni Jeffrey Jacinto, anak ni Nicanor Jacinto ng West Virginia, USA. At birthday din po ni Johnny Valerio ng San Francisco, California. Ngayong araw na ito. At binabati natin advance happy birthday kay Bubut Gomez, ang mahusay na bukalista po kapatid ni Bobby Gomez. Yan yung grupong The Brothers kasama nila Bobby at kapatid niya yan si Bubut. Birthday pala ni Bubut sa August 23. Ngayon ako, hindi nyo na ako mababati kasi binabati ko yung misis ko dahil anniversary namin Pangilan na Pangilan na ba? 1980. Oh, 90. Oh, 10. 30 years. Hindi, mahigit pa Mahigit. Oh, mahigit. 40 years. Di ba? Oh, 40 years na, mga kaibigan. Anniversary namin. So, ngayon yun, ilang minuto na lang, 22, di ba? At advance happy birthday, Bubut Gomez, sa linggo birthday niya. At ito pa, si Marlon Barquino, birthday din, Renato Espiritu ng San Pablo City. Si Minerva Isidro, 79 years old from San Pablo City rin. Anak ni Maricel, Renato Espiritu ng San Pablo City. Vicky Logan ng Canada, 65 years old. Bakit nyo pinagtatapat yung edad nyo? Hindi siyempre, hindi sila nagkukunwari. Carlos Caintic, advance at bukas. Kasabay ng aming anniversary ito. Si Reynold Pile, advance din 23, ka-birthday ni Bubut Gomez. Yan din, di ba, may birthday? Vicky Logan, ng Canada, Birthday nila, Jeffrey Jacinto, Johnny Valerio, Marlon Barquino, Renato Espiritu, Vicky Logan, Minerva Isidro, at advance happy birthday kay Bubut Gomez. Dahil birthday po nila, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka.
Tayo po ay magbabasa-basa ng mga pagbati rito at kung meron po tayo mahahagip na mga ano dito, anong tawag dito? Opinion o reaksyon. Si John Kim ng sa Itamaken sa Japan, binabati natin Siyempre ang ating mga katropa Arlene Mon Barrias ng Amsterdam, sa Tokyo, Japan naman si Jorge Beichong, sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge, Ella Samson Alvear, si Rosita DC, Susana de los Santos, at Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, June Di Valencia, June Gases sa Guam, ano yan, dating original, lead vocalist po ng dating Abracadabra. Si Apo Rio ay binabati natin, Reggie Marquez, si Kaani Formata Saludes, Kaenyang Mina, Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada. Sino pa? Si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Binabati natin Roy Japan Tour, yung mga magtuturo sa Japan, pagandaan nyo na yan. Roy Japan Tour lang ang tatawagan ninyo. Iikot kayo niya sa Japan pero hindi kayo mahihilo. Kasi pagka muha ka ng tour guide, gagawin kang turumpo hihiluhin ka Ito hindi kayo hihiluhin ito ba? Maiikot mo Japan. Reggie Marquez, Fermin Bangkil, banda rin po ito. Veteranong banda, nasa Bacolod na yata si Fermin mga kaibigan Dati dinadayo ko pa dito sa sa Bacoor, kami ni Perdi. Si Major Romano Jam Romano, baka binaliktad niya lang yan. Marisa Ferroline, si Martiniano Santiago, Sierra Charlie de Guzman, Linda Corleto, Junjuming Acabayo, Dennis Martinez, Nelson Beblañas, Gerard Bugarin, Puso Felisa. Share lang po ninyo na share itong program natin. At huwag niyong kalilimutan ang ating official YouTube account na Lapid Fire ni Percy Lapid. Pwede po kayong mag-subscribe doon. Wala pong bayad. Paabutin lang po. Masaya na ako. Maka 100,000 tayo. Meron akong award. Kasi ako walang sa buhay ko. Wala pa ako naging award. Kahit kalabasa, man lang, wala. Dyan sa YouTube, pag naka-100 ka dyan meron ka palang award dyan, Diba? May plaque ba? At least yung pinaghirapan mo, diba? Kita mo ang pinaghirapan, hindi totoong ginagawa lang sa rekto, diba? Hindi mo pina-imprenta ron. Si Jermaine Isidro Aguila, Coffee Pen, Concepcion Ison Chulbo, si Ledge Chulbo, binabati rin natin, musician din. Eric Gozum, Choy de la Pasión, katropa natin, Yula Sotelo nga pala. Nasa Japan din, musician yan. Si Gilbert Reyes, Junior Dal ng California. Maganda magsalita si Ninoy, puro pasabit lang, hindi garapal, hindi gaya ni inutil. Si Baluga, nakapagtataka na walang senador na nagrereklamo na. Ito, tandaan ninyo, ito, may pahabol ako
mabahala tayo sa kalagayan ni Vice President Leni Robredo. Kasi po, baka pag-isipan din siya ng masama, di ba? Bakit? Ano ba mga papala pag nawala si Vice President Leni Robredo? Ba, ang magiging presidente, payag kayo? Tito Soto, automatic. Rule of succession, di ba? Ang susunod, ang Vice President, Alang Cayetano. Hindi ko natutuloy. Maubusan tayo oras. Biyernes ngayon. Mel Caronongan, Enerio Abisado Digno, Alan Advincula, Joe Vargas Hill, Junel Ocampos, Jerry Obregoso, Miletsky Kasilihan, Honey, My Love So Sweet, Liwanag. Hindi, may kantang ganun eh. Ginaya nga ako eh, yung gumawa nung animal na gumawa nun. Si Enerio, bangit na natin. Si Lynn Malado Lunas Opids, Ka-Violet, yun. Los Unidos Juventus ng Canada, Montreal, Canada. Norma Samson ng Oklahoma City, US of A. Mark Ellis de Guzman. Alam nyo, pag ako nagpasyang tumakbo, kakandidato ko sa Amerika. Ang dami na natin listener dun ba? Hindi lang pwede talaga eh. Tsaka lahat tayong hilig dyan eh. Sen Abbas S. Ano to? Joselito Camacho, Erwin Biglete Sigua, Eli Albao, Warlita America Commander, Carson City, California. Nelson, si Gina nga pala, kaibigan natin, ha? Si Agnes, yan, Noel Bernal, ito, Candy Heart Candy, si Reggie Marquez, Alan Advincula, Ed Yumul Casquejo, ang kaibigan nating Hector Ponasier sa New York, Ariel Ramos, Leonida Tolentino, Bataan Pets, Nixon Nang Torres, Ernesto Buco ng Tondo, Manila, Jerry Valeros, Gloria Latorre, Brenda Espeleta, Dionisio Porras ng Wambol University. Si Dionisio, nabanggit na. Judith Laurel Nishikawa ng Kyoto, Japan. Ba, maganda dyan sa Kyoto, ha? Binabati rin natin si Miss Jenna D ng Kyoto, Japan. Alam niyo ba dyan sa Kyoto, meron dyan lugar, ang pangalan, Ogoto. Alam nila siguro kung ano ibig sabihin ko eh. Ewan ko lang kung ganun pa rin ngayon dyan, ha? Si Bella, si Roya, Japan tour ng yung ating magaling na kwan na tour guide sa Japan. Napoleon Cruz ng Winnetka, California. Birthday din pala, Lito de Vera. Lito pasensya na, hindi na inabot eh. Ng Winnetka, California. Holy Trinity College. Jenna Guzman Carillo. Sino pa ba?
Ang dami nito. Beck Sabiñano, Hilario Baldovino, Noel Perez, ano to, Danny Trias, gitarista po yan, veteranong musician ng bandang Family Birth Control, FBC Rebirth, Sina Chofilo Santiago, Annie Toundrow ng London, United Kingdom, Ed Yumol Casquejo, Cynthia Pineda ng Tondo, si Joe Narciso Llarena, Eric Swan, Jesus Jack Datu, Baste Sebastian, Amy June ng Los Angeles, California, Herman Gumiran. Alam niyo ba, isang araw, si Erap nagbabasa ng dyaryo. Pagbasa ng title ng dyaryo, bigla niyang sinabing, hindi totoo yan! Hindi ako naniniwala na merong ganyang kataba. Merong ganyang kataba. Sabi ni Loy, narinig, ano ba yung balita na yan? Ito sa dyaryo Hindi ako naniniwala na totoo ito. Sobrang taba naman ito. Ba't ano ba nakalagay? Ayan, basahin mo. Nakasulat, British lost 2,000 pounds. Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y magbabalik sa Lunes sa ganito ring oras at sa DWBL alas 10 hanggang alas 11. Ang ating po live streaming naman ay alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. sa bayan ko, lahat kami. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat. Pasensya na sa hindi natin mga nabanggit ang pangalan o nabati. Maraming salamat po At magandang yumaga Estelito Mendoza. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng